Mr. Moderator, please control the crowd. I Please, have to answer be 1 minute. quiet, please. Be quiet. Listen, listen, listen. Answer within 1 minute. I beg for your kind indulgence. Jesus Christ tells us in John 17:17 to 19, Father, as you have consecrated me, so I also consecrate them, including Peter and all apostles. Consecrate them by their word. What is the word of the Father? 1 Timothy 4:14, 2 Timothy 1:6-7, 1 Timothy 1:18, 1 Timothy 4:14, Hebrews 6:2, Acts 13:1-3. Kinalaban mo ang Okay. salita ng Okay, Espiritu okay, Santo okay. at ni Kristo. Okay, Brother Kasama Alvin, ka lang ang ni Kristo. Okay, okay, You okay. have failed. The job and revelation. Okay, next question, next question. Pwede na ako magtanong? Yes. Sige. Pagbigyan na natin, ginamit niya, hindi yung tinatanong natin na ordained. Ang ginamit niya, consecrated. Ayan. Yun bang consecrated? Ang kahulugan ba nun? Ordained? O pag sinabing consecrate, ay ginawa siyang banal? Ang sagot, it also means ordained in Exodus 29:1-2. At ang bagay na yung Listen, gagawin listen. sa kanila, Listen, na please. itukod sila Listen, upang please, makasiwa listen. sa akin sa katungkulan, saserdote, patungan ng kamay, Hebreo 7:6-2, Unang Timoteo 4:14, 2 Timoteo 1:6-7, Unang Timoteo 1:18, kalaban ka ng mga salita ni Kristo, Okay, okay. kasama mo ang No Antikristo, remarks, please. you No one- failed in Okay, your okay. cross-examination. Okay, okay, by okay. David Sagot. Carrasco. Please Please, reform sagot. your question. Ito Avoid, tanong. avoid unnecessary remarks. Sabi mo, kanina may natalikod. May natalikod. Some only. Sabi mo. Not all, Some, Church. some. Yes, Sam. Sabi na Apostol Pablo, binanggit mo kanina Timoteo 4:1. Di ba yung mga natalikod sumunod sa aral ng demonyo? Sagot. Sagot sa 12 na doktrina at aral ng Iglesia ni Kristo. Bawal kumain ng dinuguan. Bawal mag-asawa ng hindi kapanalig. Kayo ang doktrina ng demonyo. Okay, Sa okay. huling araw. Unang Timoteo 4:1 hanggang 4. Huling araw. Mga Okay. bulahang propeta. Ito tanong. Maginasihan ng demonyo. Pinadala at sugo Ito ni Kristo. tanong. Ni Antikristo. Ito tanong. Ni Satanas ng Diablo. You have failed. Okay, okay, okay. Confession. Okay. You have failed to But prove Alvin, okay, okay. your proposition. No, no unnecessary Yung remarks, tanong, please. ay, tinatanong lang kita, yung tumalikod, sumunod sa aral ng demonyo. Di ba ang aral ng demonyo, okay? Please, please, listen, Ang please. aral ng demonyo, Let's listen. bawal ang pagkain ng karne, Last 2 minutes. bawal ang pag-aasawa. Meron ba kayong doktrinang ganyan? Sagot ko, nandito, 25 doctrines of the Iglesia ni Ang Cristo, foreign doctrination, Hindi. after which kasama Ang nito, tanong, oath of undertaking, Mister- number 18, yung bawal kumain ng dugo at tinuguan, Oo. at bawal mag-asawa ng kapanalig. That is the doctrine of Demas because it is doktrina sa aming disiplina, hindi Diba? doktrina ang silibasiya. Excuse me, Sa please, inyo please. doktrina, Order. Pwedeng Order, please. dalawang Order. lima Order. na mga aral Order. at doktrina. Brother Alvin, time out, time out. Time Yes. out. Di ba, Time out, please. di ba ang nakasulat sa 4:3, hindi naman dugo, kundi karne? Di ba? Oo. Di ba may doktrina ba kayo? Bawal ang pagkain ng karne? Sagot! 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 Bawal ang pag-aasawa ng di kapanalig. Karne! Doktrina ng Iglesia ni Cristo. Hindi Karne doktrina ang ng Iglesia tanong. Katolika. Kaya sa huling araw ang katuparan sa Ginoong Karne! Felix Manalo. Katuparan ng 1 Timoteo 4:1 hanggang 3. Aral ng demonyo. Okay, okay. Pagkabawal ng asawa 1 ng minute. hindi kapanalig. Bawal mag-asawa ng Katoliko. Bawal mag-asawa ng Sabatista. okay. Brad, okay. Doktrina nila. Doktrina ng Diablo. Ayon sa 1 Timoteo Brother Alvin, 4:1 hanggang 3. Okay. Ang Okay, okay. tinatanong ko, 1 minute, 1 minute. Mr. Alvin, ang tinatanong ko sa 4:3 ng Timoteo, ang ipinagbabawal ba doon, dugo o karne? Sagot! Ang ipinagbawal, pagkain! No. Hindi specify lang na No. karne! Bawal magkain! Ang doktrina ninyo! 18! Bawal kumain ng dugo! Bawal mag-asawa ng hindi kapanalig! Doktrina nila! Doktrina
demonyo na bawal mag-asawa sa Okay, Katoliko, okay. bawal mag-asawa sa Sabanista, bawal mag-asawa sa born again, doktrina ng demonyo. John 8:44, ang ama ng kasinungalingan, si Satanas, time, si time. Lucifer, na dayhayag na ngayon sa gabing ito, Time. naging sugo ng Antikristo. Time. The cross-examination is over. Time. Please, time. It's already time. Maraming salamat, Ginoong Moderator, Brad Diane at Brad Ray Batigin, at sa aking mga katunggali. Now, this is my final stand, my summary. I will use their Pasugo magazine, God's Message, May, June 1989. It directly and categorically states by Mr. Divino A. Ledesma, who really founded the Iglesia ni Cristo. The founder of the Iglesia ni Cristo is Brother Felix Y. Manalo! Ang tagapagtatag at pundador ng Iglesia ni Cristo 1914 sa Punta Santa Ana, Manila, hindi si Cristo, si Ginoong Felix Manalo. Ayon sa kay Divino Ledesma, Pasugo Magazine, page 2021 by Mr. Divino Ledesma. At ano ang tunay na Iglesia na itinatag ni Cristo ayon kay Divino Ledesma? The Catholic Church is the church founded by Christ. Ang tinatag ni Cristo, Iglesia ni Cristo ba sa Punta Santa Malina 1914? Hindi. Iglesia Katolika, Divino Ledesma. Bakit hindi pwede na si Cristo ang magtatag ng Iglesia ang itinatag ni Ginoong Felix Y. Manalo sa Punta Santa Ana, Manila 1914? Sapagkat sinabi dito ng kanilang ministro, now here comes a man named Felix Y. Manalo, preaching an entirely different church in 1914 and claiming this to be the Church of Christ founded in Jerusalem. Iba palang iglesia. Galacia 1:6-9. Sabi ng apostolo si Pablo, makinig kayo, mga minamahal naming kapatid, mga iglesia ni Cristo. Minsan lang ito mangyari sa inyong buhay, na pinatutuhanan kayo ng mga salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Ayon kay Apostol sa Pablo, may iba bang iglesia, ibang ebanghelyo? Basa, Galacia 1:6-9. Ako'y namamangha na kay dali ninyong magsilipat sa ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Sabi dito ng Pasugo Magazine, Divino Ledesma, Iglesia Katolika tinatag ni Kristo. Sinong tagapagtatag ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas 1914? Felix Manalo. Ibang iglesia na ito'y hindi ebanghelyo, hindi iba kundi mayroong ilan na sa inyo nagsiligalig at nangiibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel na si Felix Manalo, inangkin yung anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil siya. Let him be accursed, anathema unto him. Bagsak sa inyo ang lahat ng sumpa ng Diyos na karimarimarim. Galacia 1:9. Ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tumanggap na, ay matakwil. Galacia 1:6-9. Let him be anathema, let him be accursed. Pasugo Magazine, May, June 1989, pahina 21. Now here comes Manalo, a man named Felix Y. Manalo, preaching an entirely different church in 1914 and only claiming this to be the Church of Christ founded in Jerusalem. Malayo sa Jerusalem. Tinatag lang na Ginoong Felix Manalo na bigo ang affirmative side. Kaya kahit papagbigyan nyo kayo ng lahat ng oras, even you will make 20 minutes of your remaining time, you're already destroyed because your foundation is founded upon the foundation of sand. It is not founded upon the foundation of rock, in which Christ promises and says in Matthew 16:18, which you deny, vehemently deny, because you believe in Antichrist and you do not believe Christ when He said, at sinasabi ko naman sa iyo, ibig sabihin kay Pedro Apostol, na ikaw ay si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang iglesia. Mawawala ba? Matalikod ba? At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsipanaig laban sa kanya. Bakit? Mateo 28:20, huwag kayong matakot, be not afraid, because I will be with you till the end of time.
Sasamahan ko kayo. Ang iglesia ng aking tinatag sa Jerusalem, walang iba iglesia katolika sa Pasugong Magasin. Sasamahan ng Diyos ni Kristo at ng lahat ng langit, mga anghel at mga santo. Ang iglesia na itanag ni Kristo, hindi matalikod, hindi mapustasize hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mateo 28, 18 hanggang 20. You have miserably failed in this controversy, Brad Joven Ventilacion. I hope that next time, you will not challenge the Catholic faith defenders, Brad Ramon Gitamundok, and me, Brad Alvin Gitamundok, because we will face you four square. Wherever here in the Philippines, we will stand four square with Christ, that He is founded a church in the Bible, and this will not apostatize. This is the church na kami ni Brad Ramon, ni Brad Sok, na mga Katoliko na nandito, ay sinamahan namin sapagkat sinamahan ni Kristo, pinangakuan, hindi magagapi ng kamatayan o ng Hades. Mateo 16:18, kanyang samahan hanggang sa katapusan ng mundo. Mateo 28:18 hanggang 20. Saan nakatatag yung saligan ng Iglesia ni Kristong tinatag ni Felix Y. Manalo, Punta Santa Ana 1914, sa kanilang Pasugong Magasin at sa resto ng SEC? Kaya't ang bawat dumirinig sa aking mga salitang ito at ginaganap ang matutulad ng isang taong matalino na itanayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Mateo 16:18, tinatag ang Iglesia Katolika sa bato na si Pedro, na galing sa bato na si Kristo, at lumagapak ang ulan at bumaha at humihip ang hangin at hinampas ang bahay na yon, ang simbahan na yon, at hindi nababagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Mateo 16:18. Pero ang bawat dumirinig ng aking mga salita at hindi ginaganap at matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang hangin at pumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon, ang iglesia, ibig sabihin ng bahay na yaon, at nabagsak at kalabot ang kanyang pagkabagsak. How great is thy fall! Babylon, Babylon, Revelations 18:1-4, has fallen, has been the habitations of demons and devils and all kinds of unclean spirits and birds. Revelations 18:1-4. In your very hearing and your very eyes you have now witnessed the final consummation of this controversy. When Christ speaks in the scriptures, everything is already settled sapagkat hindi siya magbubulaanan. Hebreos 6:18. At ang kanyang sinabi na ipinasabi na kay Apostol San Juan, ito lang huling araw, may darating pa bang ibang sugo? Wala na, sapagkat hindi sila darating, kundi aalis sila sa huling oras. Sabi ni Kristo sa pamamagitan ni Juan, mga munting anak, ito lang huling oras. 1 Juan 2:18-19. At gaya ng inyong narinig ng darating ang sa huling panahon, noong Timoteo 4:3, Antikristo! Kahit ngayon ay lumitaw ng maraming mga Antikristo, kaya nga nalalaman natin na ito lang huling oras. Sila ay nangigsilabas sa atin, lumabas sa Katoliko. Ngunit sila hindi sa atin, sapagkat kung sila sa atin ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nagsisilabas upang sila ay mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Antikristo at kaaway ni Kristo. 2 minutes. Kailangan pa ba natin ng huling sugo magtuturo sa atin ng mga banal na salita ng Diyos? Basa, 1 Juan 2:27. Sinulat ko sa inyong mga bagay na ito tungkol sa may ibig na magligaw sa inyo at tungkol sa inyong pagkapahid na sa Kanya ay inyong tinanggap. May pahid na tayo, bininyagan tayo, meron tayong kumpil. Ang mga pari natin, may pagpapatong ng kamay. Meron tayong galing na anointing from God. Hindi na ninyo kailangan pang turuan ng kahit sino man kasama ni Ginoong Felix Manalo. Huwag niyong tanggapin, huwag niyo angkinin ang kanyang turo sapagkat hindi na ipatanggap ayon ni Juan, 1 Juan 2:26-27. The final blow and my final attack to the Iglesia ni Cristo using their Pasugugats Magazine, May, June 1982. Hindi akin nga salita to, salita mismo na Ginoong Felix Manalo, pahina 16. Brother Manalo often would remind his listeners thus, do not believe in what Manalo says. Believe in the Bible or Gospel. Huwag niyong tanggapin, huwag niyong paniwalaan at panampalatayan ang mga salita at mga turo at aral ni Ginoong Felix Manalo, kundi ang tanggapin niyo sa Biblia at ang mga tunay na salita ng Diyos. Galatia 1:6-9. Kahit pa anghel, kahit pa sinumang tao
magturo at mangaral ng ebanghelyo, siya ay matakwil, let him be anathema. Katakot-takot na sumpa. Kung ayaw nyo ng sumpa, bumalik na tayo sa Iglesia Katolika. Na siyang tinatag ni Kristo, ayon sa inyong Pasugo Magazine, May June 1989, ni Mr. Divino Ledesma. Again, my friends, 10 seconds. Mr. and Brad Joe Ventilacion, my honorable opponent and international debater, have failed to prove his proposition in this debate tonight. Time. Because it is not in the Bible. Time. And even in the references. Time. Thank you very much and good evening. Okay, thank you. For 10 minutes. Timer starts now. Konting katahimikan lang mga kapatid. Order, please. Listen. Alam ninyo po, ay ang ating maginoong kalaban, madali sana niyong maintindihan yung mga sagot niya kung medyo dahan-dahan lang. Yung sinasabi niya na ako raw ay international debater, salamat kung yun ang pagkakilala mo. Pero sabi mo, I failed, medyo yata sa iyo bumagsak yan eh. Kasi, Let's listen first. Listen. ito ha, marami siyang mga comments po na patungkol sa iglesia. Ngayon, hindi naman po bagong bagay sa amin yan. Ang totoo, lahat ng mga nag-iglesia ni Kristo, karamihan po dyan ay mga galing sa Katoliko. Pakitaas po kamay ng mga galing sa Katoliko. Salamat po mga kapatid. Salamat. Sana po, pati yung mga bisita natin na mga Katoliko at sila Mr. Guido Mundok, mag-iglesia din sana ni Kristo. Dahil po kami, hindi mo po kami kaya na gumagamit ka ng mga pasugo kung minsan out of context ang pagkakagamit mo. Ikalawa, kung yan ay pasugo namin, hindi ang pasugo Biblia. Parang pinagkukontra mo kanina para sa amin, ang aming source ng doktrina, pasugo. Hindi mo alam, yung isinusulat namin sa pasugo, galing sa Biblia yan. Ayun. Hindi naman pwede, Mr. Gitamundo, na yung buong Biblia, isulat namin sa isang issue lang ng pasugo. Pag magbasa ka ng pasugo, yun pong mga kaibigan pala namin na mga hindi po iglesia, pwede po kayo nabigyan namin ng kopya ng pasugo. Libre po. Bahala kayong makipag-usap sa mga kapatid namin. Makakakuha ko kayo ng pasugo. Ngayon, halimbawa, meron po siyang sinabi na binasa niya, na sabi raw ni kapatid na Manalo, do not believe in Manalo, but believe in the Bible. Tama yun eh. Oo. Dahil sa hindi naman si kapatid na Manalo ang may-ari ng aral o doktrina na aming itinuturo. Pagka dadalo ka sa doktrina, in case lang, you will listen to our fundamental doctrines with an open mind, ay baka matulad ka rin sa milyon-milyong Pilipino na dati Katoliko, nag-iglesia ni Kristo. Hindi namin sila pinilit. Yung mga taong yan na nag-iglesia ni Kristo, dumaan po yan sa pag-aaral. Kaya, halimbawa, nag-aaral na sila sa amin at meron silang gustong itanong, sasagutin namin
kung yung tanong ay sa Bible, sa Biblia namin babasahin. Kasi yun ang itinuro sa aming paraan ni kapatid na Manalo. Ngayon, si kapatid na Manalo, wala siyang itinuro na sariling aral o doktrina. Wala. Oh. Pero, huwag kang magagalit. Kanina binabago mo yung nakasulat sa Biblia. Ang tanong ko sa iyo kanina, doon sa unang Timoteo 4:3, ano ba ang bawal kainin? Ang ipinipilit mo, dugo. Wala ka namang mababasang dugo doon eh. Ang mababasa mo, pakibigay mga sa akin yung the way rhymes. Alam niyo mga kaibigan, kung si Mr. Gitamondok ay maging honest lang, babasahin ko na lang. Doctrines of devils. Number 1, forbidding to marry, to abstain from meats. Ano ba yung meats? Dugo o karne? Ayun, sana kumuha ka ng The Way Reigns Bible. Kasi Iglesia Katolika po ang version na ito eh. Baka po wala siya, baka po walang ganong version si Mr. Gitamundok, bibigyan sa ni Katoto ng version na yun. Ano, Katoto? Kung wala pa siyang version na ganito. Aha. Nang sa ganon, makita niya, hindi yung dugo ang aral ng demonyo. Ang aral ng demonyo, sabi ni Apostol Pablo, bawal ang pag-aasawa, bawal ang pagkain ng karne. Kaya po, tinanong ko kanina mga kaibigan, di ba nagtanong tayo, meron ba kayong doktrinang ganyan? Ayun, ang sagot niya, yung pang-doktrina ninyo, sa number 25 ba yun, sabi niya, ay bawal sa inyo ang pagkain ng dugo. Wrong number. Mali ang sagot. Hindi naman yun tinatanong ko eh. Talagang bawal ang pagkain ng dugo. Di ba niya alam yun? Oh. Sa Biblia po, bawal ng Diyos ang pagkain ng dugo. Deuteronomio, Kapitulo 12. Ayan. Para po sa mga kaibigan naming mga Katoliko narito, yan po tanong ninyo kasi ba't kayo hindi kumakain ng dugo? 12, 15. Ito po ang sagot. Ito. Maganda pagkakasulat dito eh. Sabi ng Diyos, gayon may makapapatay ka at makakakain ka ng karne. Talatang 15. Verse 16, huwag lamang ninyong kakanin ang dugo. Now, meron pa karugtong. Iyong ibubuhos sa lupa na parang tubig. Ngayon, sabi ng Diyos yan. Sa 2 minutes. Aral ng Diyos, kumain ka ng karne, huwag kang kakain ng dugo. Ano aral ng Katoliko? Huwag kang kumain ng karne, Very Santo. At kumain ka ng dugo. Oh, paano mo ngayon sasabihin dito sa mga iglesia ni Kristong narito, bumalik kayo sa Katoliko? E di balik na naman kami sa pagsunod sa aral ng demonyo. Kaya nga kami umalis sa Iglesia Katolika. Kaya karamihan dito ng mga Iglesia ni Kristo, nag-imbita ng mga Katoliko, mahal na mahal namin kayo, ayaw namin kayong madaya nitong mga bulaang propetang ito, na, alam ninyo, itong aklat na ito, kung may time lang tayo, sinasabi raw ni Mary, among my priests, true wolves in sheep's clothing, mga
lobo. False prophets. Ang mga priest, isip-isipin ninyo, ang itinuro sa inyo ng mga kaibigan namin Katoliko, hindi aral ng Diyos, aral ng demonyo. Bakit hindi po kayo umalis dyan? Yung sinabi na kanina, sabi ng Diyos, umalis kayo, get out of her. Yung Babylonia doon, Iglesia Katolika yun. Kaya kami umalis eh. Kaya kami lumabas. Oh, Last kaya, 10 seconds. sana po, yung magpatuloy kayo sa pakikinig. Welcome kayo sa Iglesia ni Cristo. Thank you. Thank you. Time. Thank you very much. Time. So, ladies and gentlemen, brothers and sisters, that ends our debate for tonight. Let's give a big hand to our speakers.